Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Mainit-init pa ang ulat na amin natanggap, si Justice Secretary Boying Remulla ay inaresto na matapos itong magwala habang kinukumpirma ng mga otoridad ang sinasagawang investigasyon laban sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, tila nawalan ng kontrol si Remulla sa kanyang emosyon matapos siyang harapin ng arresting team sa isang hindi inaasahang operasyon. Nagtaas ng boses, nagmurang palihim at nagpupumiglas daw ito habang pilit siyang kinakalma ng mga otoridad. Sa gitna ng tensyon ay kaguluhan, bigla na lamang bumagsak si Remulla at kinumpirma ng mga doktor na inatake ito sa puso. Agad siyang isinakay sa ambulansya at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Makikita sa video footage na kumakalat ngayon online ang eksaktong sandaling pagkulaps niya habang nakapalibot ang mga pulis at medical responders. Ang iba't iba ay nagsisigaw habang ilan naman ay nagtatangkang pigilan ng pagkuha ng video. Ang pagkaaresto kay Remulla ay may kinalaman umano sa isang matagal nang iniimbestigahang kontrobersyal na may kaugnayan sa katiwalaan at di umano'y sabwatan ng ilang opisyal. Hindi pa man malinaw ang buong detalye ng kaso, pero may mga balitang may kinalaman ito sa isang USB file na ibinunyag ng isang whistleblower. Ang nasabing USB ay sinasabing naglalaman ng sensitibong impormasyon na maaaring magdulot ng dagok sa ilang matatas na opisyal. Habang nasa ospital si Remulla ay hindi pa rin nawawala ang tanong ng publiko kung ito nga ba ay taktita lamang upang makaiwas sa investigasyon o isang tunay na pangyayaring medikal. May ilang netizens ang nagsasabing scripted umano ang lahat, lalo na't ilang beses nang ginamit ang parehong estilo ng medical emergency sa mga kasong high profile sa nakaraan. Ngunit may mga taga-suporta pa rin si Justice Secretary na naniniwalang inaapi lamang ito ng mga kalaban sa politika. Sa kasalukuyan, nasa ilalim siya ng mahigpit na pagbabantay sa ospital at posibleng isailalim sa house arrest kung pahihintulutan ng korte. Ayon sa legal team, si Remulla ay magsasubmit ng medical certificate at mag-request para sa pansamantalang paglaya habang ginagamot ang kanyang kondisyon. Ngunit mariin naman itong tinutulan ng kampo ng mga nagreklamo na naniniwalang baka makatakas ito kung palulusutin muli. Marami ngayon ang naghihintay na susunod na hakbang ng gobyerno at kung papayagan ba ang pansamantalang kalayaan ni Remulla o kung pagbebasahan ng galit ng publiko sa social media. Tila hindi nila basta palalampasin ang insidenteng ito. Sa kabila ng lahat, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalim na crisis at tensyon sa loob ng gobyerno, kung sana maging pataas at opisyal ay hindi ligtas sa batas. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel sa bawat pag-ikot ng mga kaganapan. Kami ang iyong magiging sandigan sa paghatid at walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong balita. Hanggang sa susunod na episode, mag-ingat at magmasid para maraming mapanuri.